ngadto kang Sister Faustina. Kini ang takna sa dakong grasya sa tibuok kalibutan. Niining takna, ako dili makasalikway ngadto sa mga katawhan nga naghangyo kanako sa bisan unsang grasya pinaagi sa bertud sa akong pasyon. Matag alas 3 sa palis, iampo sa akong walay katapusang kaluoy kining maong pag-ampo. Namatay ka Jesus, apan ang gigikanan sa kinabuhi mibaha alang sa mga kalag, ug ang laod sa kaluoy na able alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi ug dili masukod nga Dios nung kaluoy, tabuni ang tibuok kalibutan ug hubsi ang imong kaugalingon alang kanamo. O dugo ug tubig nga mibaha gikan sa kasing-kasing ni Jesus nga maoy tuburan sa kaluoy alang kanamo, kami misalig kanimo. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami og ang tibuok kalibutan. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Jesus, hari sa kaluoy, kami misalig kanimo. Jesus, hari sa kaluoy, ang tibuok kalibutan musalig unta kanimo. Amen. Ang mga problema sa barangay gikan sa mga basura ug baha hangtod sa nagtinapulan og mga nagtanga-tanga mga opisyal sa barangay ug mga kasikas nga nahagpat nato diri sa atong haring lungsod, atong tikdulan, atong ipabombo barangayan. Mayong hapon kaninyo diha Luzon, mayong hapon Visayas, mayong hapon Mindanao, mayong hapon Central Visayas o tibuok kalibutan. Welcome sa atong panag-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon ang Bombo Barangayan. Ako kini si Bombo Fitzduron. Ako si Bombo Juna Salde. Ang inyong makauban sa kahanginan gikan sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 4:30 sa hapon. Kamusta na mga kabombo? Kamusta na inyo panikay-sikay daya sa inyong pang-adlaw na kinabuhi? Atong kumutahon ang atong mga taxi driver nga naminaw sa atong programa nga samtang nagbiyahe in town sa kadalara diri lang sa Cebu City o sa dili lang sa lain-lain mga syudad diri sa Cebu Province. Kamusta sa din atong mga estudyante nga ninduta sila ang pamati karon kay ko naman Domingong dako na nya hapon pagyud nya nindot pagyud kaayo ang ilahang kuan. Ang panahon kay nasidlak jud ang adlaw unya di nato mabati nga murag dili mo abot ang tag-ulan kay niaging rabang semana medyo kusog jud ang ulan ni abot pa gani sa point nga nibahag jud in town nya katong mga estudyante nga naghappy gid in town sa tagsa-tigsa nila mga kabalayan nga naminaw sa ato tulumanon nga Bombo Barangayan o kato sa atong mga inahan nga nanggandam na og luto panihapon. Sama ni sayuhan nila magluto ani Bombo Ju no, sayo kayo magluto og panihapon para sila mga pamilya bisag alas 3 pa lang gani in town na kuan in town na malit na ito mga utanon diha sa Carbon og katong dito sa Barangay Punta Princesa. Kamusta naman mo diha kay dito sa Barangay Punta Princesa naglanog-lanog jud ang atong tulumanon diha Bombo Ju no, sa atong mga inahan nga nangandam jud og luto panihapon sila mga pamilya og sayo kaayo. Kamusta naman mo diha? Manghinaot ako nga naa na mo ka sa kapiskay o kahimaya sa inyong mga lawas para masagubang ang mga problema sa pangadlaw-adlaw. So way pagduha-duha mao kani ang mga nahagpat ang mga kasika sa nagkadaiyang lugar diri sa atong lungsod. Headlines. Kamusta nakahaang guba sa gipanguluhan sa kagamhanan sa Cebu City? Murad nakuyawan lang tanik Bumudyon no nga niaging upat ka adlaw gikan sa Hulyo 11 hangtod 14 hapon pa gyud na timingan nga kusog jud ang mga baha nga natagamtaman diri sa Cebu City. Niabot na gud sa point nga ni comment na lang si
si Attorney Jeron Castillo, ang City Legal Officer sa Cebu City Hall nga dili naman ni Singapore like ang Cebu City, Singapore na may noon ni. Sa laing bahin, napahigayon na ang unang parte sa public hearing sa wage increase sa Bogo City ni aging Lunes, Hulyo 10, 2023. Unyang kabuton ang linya ni Jaime Paglinawan, ang chairman sa AMA Sugbo Central Visayas chairman kay atong tan-awon unsa ilang mga nakakuha na mga updates sa katong gipahigayon nga public hearing na gipahigayon mismo sa RTWPB 7 dito sa Bogo City. Sa laing bahin, unsa man ang mga long-term plans sa Cebu City Risk Reduction and Management Council nga nagkasunod-sunod naman ang pagbaha diri sa Cebu City. Well, medyo related yun ni sa katong gubat sa baha kay makahinumduman yun nato mga kabombo nga murag gikatawan magyud ning Cebu City. Sige nga mablin ani si Mayor Michael Rama nga Singapore like naman ning Cebu City. Dili naman ni Singapore like, murag mamahimo na ning Pacific Ocean na ni kay labi na kanang most of the time ang sa Cebu City patag man kayo na nga lugar, ang average elevation diri sa Cebu City mga kabombo 2 to 3 meters ra niya moabot pa gani ang mga katuigan ini moabot na gani na sa tuig 2100 musaka na gyud na ang musaka na gyud na ang sea levels sa Cebu City. Although dili gyud mismo nga mabahaan ang Cebu City tungod sa sea level rise, pero ang katong mga coastal barangays diya sa Cebu City ang una gyud maligsan sa sea level rise. Ato unyang kabuton pod si Harold D. Alcontin, ang head sa CCDRRMO sa mga sumusunod nato mga minutos. Ato kini nga tagsa-tagsa og tukion ang kini mga kasikas nga nahagpat nato sa niagi mga adlaw og atong klaruhon sad ang mga nakadaiyang issues nga mga naikalabot isi presidente sa atong haring lungsod og atangan nato ang mga dugang na mga detalye kay medyo nagkulbahinam na ang atong discussion diri mga kabombo kay daghan jud ni reklamo niagi mga semana kay kuso kayong baha kayo bubudyo no upat gud nakaadlaw gud puro pagyud hapon Sa Gunson gyud. sa Gunson jud na kainumdo pa gani ko bubudyo nga kanang nagday o pagani ko Tuesday pagyud diadto pagyud ko sa katon sa Ayala Mall. Padulong pagani ko sa sa Ayala Mall, pag-agi nako diha sa V. Rama Avenue dito sa Cebu City. Kusuga sa baha, kusuga yung ulan nga halos zero visibility na bitaw bumudyo. Sige, before tamula ato saga pala sa pila ka baga watati ka mensahe. Oras 8 minutos kada sa alas 3 sa hapon. Nasayod ka ba nga ang Pilipinas ikaduha sa lista sa mga nasod nga kusog mogamit sa social media? Nahimo na lang og parte sa matag Pilipino ang pag-scroll sa bisan unsang website. Anaa sa napulo hangtod 11 ka oras ang gigahin sa paggamit sa social media ga edad 16 hangtod 64. Kasagarang rason mao ang pagtrabaho, online class, paglingaw-lingaw o kasagarang gigamit sa mga Pilipino mao ang YouTube, Facebook, TikTok ug Messenger. Ang pagbiyahe mahimong usa ka kulba-hinam ug usa ka eye-opening experience. Apan, ayaw kalimti ang bahin sa seguridad sa pagbiyahe ug mga konsiderasyon sa kaluwasan samtang naa ka sa gawa sa nasod o sa laing lugar. Ania ang pipila ka travel safety tips aron matabangan ka sa pagbiyahe nga mahimong halandumon ug luwas sa disgrasya. Sayra pag-ayo ang imong destinasyon sa dili pa ka moabot. Basaha ang mga traveler reviews o konsultaha ang mga lokal alang sa impormasyon na mahitungod sa pinakaluwas nga neighborhoods, mga dapit nga kapuy-an o mga insidente sa krimen. Ang mga individual nga sama sa turista, labi kadali nga maapektuhan sa krimen. Busa paningkamuti ang pagblend kutob sa imong mahimo pinaagi sa pagpili sa sinina nga dili makadani sa atensyon. Pag mabinantayon sa pagtan-aw sa mga mapa o pilia ang mga tawo nga duolon kung kinahanglan nimo nga mangutana alang sa mga direksyon. Kita mga kabombo sa aton inyong tulumanon na Bombo Barangayan. Ako gihapon ang inyong makauban sa kahanginan, inyong anchorman Bombo Fitzdoron. Ako sab si Bombo June Salde. Ato na sa panagtukion ang mga nagkadaiyang issue diri sa atong haring lungsod o diri sa Cebu City o dili lang diri sa Cebu City
kung namoy mga problema sa inyong mga barangay diha mga kabombo, chat lang mo diha sa ato ang comment section sa Bombo Radio Cebu. I-search lang ato ang Facebook page, Bombo Radio Cebu sa Facebook. Nya pwede sa ta makitaan sa YouTube channel. Pwede kanang comment lang mo diha mga kabombo. O nya ato tiwason ang panagtuki sa ato ang atong nahisgutan niya mga pipila ka minutos. Kay makahinumduman mga kabombo, kay bawo naman gyud tanan mga kabombo nga kuan nga kuso kayo ang ulan nga nahigaguman diri sa Cebu City niaging June at Hulyo 11 hangtod sa pila naman nun, upat man to kadlaw, so 11, 12, 13, 14. So gikan sa Hulyo 11 hangtod 14, kuso kayo mga ulan ang nahiaguman diri sa Cebu City. Nya makahinumdum ba ko mga kabombo nga natoy kausa nga Hulyo 11 nag-zero visibility na ang kalsada dito sa Cebu City. Kay pag agi nako sa Birama Avenue dito sa kalsada dito, padung ako sa usa ka dako nga mall nga kanang halos di na makita ang kalsada kay puros naman kanang usa na kanang di na makita ang kon abi nimog nakafog na god pero ulan dito. Kabantay pagani ko mga kabombo nga kanang natoy nagtapok na mga kanang nagdrive mga motor mga ato mga motorista nga naagyud sa ilawom sa katong dako kayo nga skyway diha sa Birama. Abi nako kuan na aksidente dito bubog. Ato tanang ato monitor ato Facebook live no ato sila mga kuan diha ato tan-awon kay daghan kay sa mga umaabot na mga minuto kay daghan jud ipadangat ang mga reklamo ng ato mga kabombo about sa ilang mga barangay, about sa ilang mga basura o baha. Kay abi nako kay hinumdum ko bubudyo ba abi nako kanang na aksidente diha sa Birama. Nagtapok man ang mga sakyan dito kanang mga motor, ang taxi naghunong sa dad dito. Pagtan-aw nako kanang nagsakay ko og jeep dito. Uy, abi nako na aksidente dito bubudyon. Sus wala man day aksidente di ay nagkuan day sila jud nagpasilong sila ilawon sa skyway dito sa Birama Avenue sa Cebu City. Medyo nailad lang ta dito na naskam ta dito ba nya wala pa gyud na mahuman dito bumudyon kay pagpadung na dito sa katunaay kanang mall dito sa Cebu Business Park dito dool dito wa pa gyud mahuman ang kuan dito ang ulan dito. Wa pa gyud mahuman simitan kuan kanang daghan kayo mga nagdahi kanang handag na mga dalan dito nga supposed di dapat nababaha dito. Palihok ka. Sige, pare. Nya kuan pag yun kanang daghan kayo ng mga downhill na mga kalsada dito sa sa Cebu Business Park ba pero na surprise sabi noon ta bumbudyon nga daghan mga kuan dito kanang daghan gyapong baha dito. Medyo na surprise nako dito bumbudyon no. Paita ni bumbudyon. Unya kuan pag yun kanang nya napay plano para masolusyonan gyud ang baha sa Cebu City para makuan gyud mamahimo gyud na Singapore like ang Cebu City nga ganahan uta nga mag-deslete, mag-dredge kanang usa na abi pasabot sa mga tao. Kay ang emphasize gyud imong termino deslete. Unsa ibot pa deslete? Deselt. Mo ginabumbudyon na kay atong i-emphasize sa atong mga kabobo nga wa kahibaw sa katong akong gipangsulti nga desilt o dredge. Usa man deselt, usa man dredge. Mo ginabumbudyon Palapdan ang sapa nya palawman pagid ang sapa. Kay ang para mapalapdan ang kasapaan dire sa Cebu City. Palapdan palawman nya diklag kaon to mga basura nga dibarana sa imburnal o sa mga sapa, ni clog up diha sa mga basura sa sapa o sa mga imburnal katong niklag ng mga basura, kwaon to, declogging. Mo gyud kay labi na kanang ang ato mga kasapaan dredging, palawman ang sapa, palawman kay ni mabaw ang sapa tungod sa mga yuta, ang sapa nga lawom sa kaniadto ni mabaw. So mo na nga kauton ang sapa, palawman. Palapdan siya pod. Mo gyud kay para liguan makasugakod ang baha. Liguan dili mo overflow ang sapa. Karon man god kay ang atong sapa ni gamay, ni mabaw, inig-uwan mo overflow ang sapa. So dapat palawman, palapdan nya og mga basura kwaon sa mga basura sa mga imburnal, sa mga drainage kwaon po na para inig-uwan dito ang daloy sa tubig.
Mo gyud mo budyo mo nang naay plano ang kagamahanan na sa Cebu City Hall nga mag-desilt. Unsa man ang giingon, unsa man ang meaning anang desilt anang mga kabombo? Ang desilt kay kanang kwaon ang mga sediments or kato mga yuta nga naa sa ilawom sa kasapaan diri sa tanang sapa diri sa Cebu City kay kanang over the years kanang magkaanam man nagkamabaw ang ang kasapaan kay daghan man kanang mga magdagan og magdagan ng mga yuta or ay magdagan ng mga tubig baha man lang o tubig ulan mudala man na og katong mga yuta nga gikan sa nagkadaiyang lugar diri sa Cebu City unya diha man magtipunok man sa kasapaan diri sa Cebu City mo na mumabaw ang mga ato mga kasapaan so ganahan nga mag-desilt, mag-dredge. Unsa man nag-ingon nila mag-dredge? Kaluton ang ilawom sa kasapaan sa Cebu City aron mos mulawom pagyud ang mga sapa o river system diri sa Cebu City kay kung mas lawom ang mga sapa diri sa Cebu City, mas dakong tubig ang kayang maaswat o makari sa kasapaan diri sa Cebu City. O mag-declog ang tanang kasapaan sa Cebu City. Ang declogging man ni mga kabombo dili lang ni mga yuta o mga basura lang ang ipangtangtang diha nga kanang mga kwaon ng mga basura gikan sa kasapaan diri sa Cebu City kay aswa kay kuan man kanang dadon man na og mga garbage truck sa Cebu City pero makahinumdum ko bomodyo no murag wala ta kahinumdum nga kanang naay declogging operation diha sa mga sapa sa Cebu City. Pero ganahan ta nga mag-declog ang Cebu City. Pero naay nakababag na usa ka na elemento nga nganong dili mabuhat sa Cebu City Hall nga mag-desilt, mag-dredge o mag-declog sa kasapaan sa Cebu City. Tag-ana mga kabombo kinsa ning tawhana nga kanang nakababag sa Cebu City Hall nga dili sila kayang mag-dredge og mga kasapaan diha sa kasapaan sa Cebu City. Tag-ana bumbo jud kung sa man ning mga tawhana ang dili mo kanang babag sa Cebu City Hall nga mag-dredge dito. Naaday mo babag ani nga para mes kayuhan bombo Fritz. Naagyod pero not necessarily nga kana nakababag jud kanang more likely nga kanang wala lang jud ka submit og mga requirements ang Cebu City Hall sa katong ahensya sa gobyerno mo na dili sila makapadayon o kan declog dito kay ganahan man nga mag-desilt, dredge og clog og declog ang tanang kasapaan sa Cebu City. Pero ang nakababag sa pagtuman niini tag-ana mga kabombo bumbudyon. Kinsa Department of Environment and Natural Resources in town kay ita ni DENR tungod kay wala hatagi og certificate of non-coverage ang kagamhanan sa Cebu City og dili sila makasugod og dredging ang kagamhanan sa Cebu City kung wala to na ay certificate of non-coverage. Unsa di ining kuno kanang unsa di ining certificate of non-coverage? Murkuyawan ako ani kay daghan da ining kuan kanang requirements nga gipangayo ang DENR para makasugod na og dredging operations ang Cebu City Hall para mapalapdan na gyud ang mga kasapaan sa Cebu City kay aton tanahon ha kay kining certificate of non-coverage is kay usa ni ka dokumento nga gi-issue sa DENR's Environmental Management Bureau nga di na kinahanglang magkuha pa og environmental clearance certificate ang usa ka entity nga magpahigayon og mga dredging operations para mapalapad ang bisag unsa man nga kanang istruktura diri sa Cebu City. In this case, ang naiplano ang Cebu City Hall nga magpahigayon og dredging operations unta. So before sila makapahigayon og dredging operations ang kagamhanan sa Cebu City, dapat maka-acquire sila daan og certificate of non-coverage kay sigurado mas dali man ni nga makabuot ning kini nga CNC kaysa anang ECC kay mas daghan pa man og requirements ang
pagkuha sa environmental clearance certificate, pero most of the time dili ra kinahanglan ang ECC para magpahigayon ka og dredging operation kay manglimpyo man ka og kuan ana kanang kasapaan. Dili lang ni sa Cebu City or most likely applicable din sa ni sa atong gitawag natong mga tri-cities, Cebu City, Mandawi City o kuan Lapu-Lapu City. Kay nagkanayon pa gyud si Attorney Jerome Castillo, ang City Legal Officer sa Cebu City Hall, nga ang hinungdan nga nung wala pa hatagi og Certificate of Non-Coverage ang kagamhanan sa Cebu City sa DENR kay wala pa daw kakumpleto og submit og requirements ang kagamhanan sa Cebu City sa DENR. Pero atong pangutana atong nganong wala man ka-comply ang City Hall sa requirements nga murag sa kay kuan man na kanang ganing sa tanang katuigan nga sige og operate ang Cebu City Hall sa pagpanindot og kuan mga kasapaan kaning pangkuhaon tong mga istruktura diya sa kilid-kilid sa atong kasapaan. Murag first time nila nga magkuha og kuan kanang Certificate of Non-Coverage. Hagbay na silang naa diha sa City Hall. So atong unyang kabuton ang linya unya ni Attorney Jerome Castillo kay ato ning ipaklaro nganong wala sila ka-comply ani nga murag mas dali pa man ni kuhaon ang Certificate of Non-Coverage. Labi na kanang dugay-dugay na sila diha sa City Hall. Nya kung motrabaho man gani Pero sa maning kuan. unsa maning pitsahan nimo nga research nga mo ni ang nahitabo day? Kay Bombojo no mga kabombo makahinumduman nato nga ni aging July 15 na sila gipahigayon nga unsay tawag ani kana press conference gahapon Cebu City Hall niaging July 15 sa hapon lagi gahapon 16 man karon. Mo gyud nya dito nagpahigayon og press conference na Attorney Jerome Castillo ang City Legal Officer sa Cebu City Hall, kisa patong si Colin Russell ang City Administrator dito sa Cebu City Hall o si Harold D. Alconte nag-uban silang tulo kay dito ang ilahang main topic dito mga kabombo dito June gubat sa baha. Nya nagkanayon pa gyud nga naglagot na si Attorney Jerome Castillo kay nganong dili motabang ang DENR sa pag-assist sa pagkuha sa Certificate of Non-Coverage. Nya nang hulga nga mag-desilt na lang ang Cebu City Hall bisag wala pa ang Certificate of Non-Coverage gikan sa DENR tungod sa kalangay kuno sa DENR sa pag-assist sa pagkuha sa mga requirements. Medyo na surprise lang ko ani Bombojo no nga kinahanglan pa mangayo pa og assistance ang Cebu City Hall sa DENR para makuha og ingon ana klaseng requirements. Nya hagbay na sila nga naa naman sila diha sa Cebu City Hall. Pero sa bagay no kung mangayo na gani og tabang ang kagamhanan sa Cebu City para pagkuha lang og requirements, dapat mutabang sa ang DENR para makumpleto jud ang gikinahanglan nga requirements para mapadayon na gyud ang plano sa kagamhanan sa Cebu City Hall nga magpahigayon og dredging operations para finally malimpyo na gyud ang mga kasapaan diri sa Cebu City kay in town ay sige naman ganita mabahaan diri sa Cebu City nya niingon pa gyud na si Attorney Jerome Castillo nga kanang dili naman yung Singapore like ang Cebu City, Singapore naman yun sige man mabinuangan ani si Mayor Michael Rama. Nya kay nung pa jud ko Bombojo no nagkagot na jud ang ngipon ana ni Mayor Michael Rama kay sige sila mabahaan diri ba. Sige sila mabash ang mabash ang Cebu City Hall kay sige sila mabahaan gud. Nagawa na ganito mga memes sa mga bahalagi na ganito na ay dako kaayo nga barko ni agi sa barko ba. ang ruta pa gyud kay sa to Tisa 3 Mambali padung dito lagi Bombojo no paita ni ay nya atong paminawon unya taud sa mga umaabot na mga oras ang kumpletong detalye sa kanong giplano nga dredging operations nga gusto unta nga ipahigayon unta ni
sa atong kagamhanan sa Cebu City Hall kay unya nagsalingay na sad ang City Hall sa pagsugod og limpyo sa mga kasapaan sa Cebu City pinaagi sa pagbalhin sa mga lumulupyo nga nagpuyo sa mga kasapaan kilid-kilid sa kasapaan o pagtukod og mga traditional housing sa SRP puhon nga maka-accommodate og 1,200 ka pamilya. Unya nagsugod naman sila unya ma-surprise tani mga kabombo nga nagsugod naman sila og bidding kung unsang construction company ang mutukod sa maong transitional housing. Pero bitaw no mga kabombo no kana ma-surprise sa inon ta mga kabombo nga unsay naong ani nga kuan, unsay naong ani nga transitional housing kay ako nahibaw-an ang transitional housing kining particular nga balay kanang kuan man ni kanang balay nga dali ra gani matukod kanang gitawag nila nga kuan gani kanang modular housing kanang di na kinahanglan moabot pa og 6 ka bulan para mutukod og usa ka balay gikan sa 6 months nga pagtukod sa usa ka particular nga balay i-reduce na lang into 2 months na lang ni so ato ning atangan ang kining update kay ganahan ko makakita unsay naong anang kuan kanang transitional housing mga kabombo bomboju no nya makuyawan lang kaanita nga unsay naong anan nya sa SRP pag gini ipatukod nya makahinumdoy noon ko diha mga kabombo nga murag medyo dagandagan namang mga balay-balay dito sa tunga-tunga sa kuan sa SRP na paganito gitawag na katong naay kanang isolation room sa una dito sa SRP makahinumdo hinon ko na kay usay kay mulaglaan man ko diha sa SRP mga kabombo nya inig-agi na to diha sa katong naay dalan nga bag-o lang gi-construct after na sa katong sinulog sa SRP ni aging Hunyo 2023 nga naaman toy bag-ong dalan diha murag shortcut man to kanang mo traverse tunga-tunga gyud sa SRP nya makahinumdo hinon ko mga kabombo nga aside nga naa nay farm dito sa SRP nga nagkaanam na og kadako dito nagkaanam na og kadako ang lugar dito tungod sa farm ni sa ato ang halangdon na konsehal na si June Alcover. Dako naman dito napag ito yung mga ginagmay na mga instruktura dito o nya napag yung plano ang kagamhanan sa Cebu City Hall nga magtukod og mga transitional housing. Unya nagsugod naman sila og bidding di ay kung unsang kumpanya ang mutukod sa maong transitional housing. Unya mo nang gibuhat sa Cebu City Hall ngano maghimo sila og transitional housing connected gyapon ni sa gubat sa baha kay all you know mga kabombo nga kinahanglan nga naay kabalhinan ang mga lumulupyo sa dili pa ipangguba ang mga balay ug struktura sa kilid-kilid sa mga kasapaan para malimpyo na mga kasapaan maminusan na ang baha ug malapad na ang mga kalsada kay dili lang ang DENR mismo ang nagkanang babag sa pagpanindot o pagpadako sa mga kasapaan diri sa Cebu City kay daghan man sa mga nagpuyo diha sa daghan atong mga kaigsuonan ng mga Cebuano nga nagpuyo sa mga kilid-kilid sa kasapaan sa Cebu City nya kay hinumdum mo mga kabombo napaganitoy murag diag mga 2 years ago napaganitoy mga atong mga kaigsuonan nga namatay sa kasapaan sa Cebu City kay grabe kaayo to ang baha nya napagyoy namatay atong kaigsuonan kay ilang mga balay kay na-reduce sa kilid kaayo sa kasapaan nya labi na kanang mahitabo ganin ng flash flood mga kabombo kanang kuan pag yun na kanang unexpected pag yun na nga flash flood kay mukalit bitaw nagsaka ang tubig bitaw mga kabombo wala na ta kahibaw hinuon nga nagkalit na og kuan kanang saka ang tubig magka flash flood hinuon namatay paita ni oy mo nang gikinahanglan nga nadyoy kabalhinan ang mga lumulupyo sa dili pa ipangguba ang mga estruktura dili lang ni instruction sa mayor ni mga kabombo kay makainumduman nino mga kabombo nga nagpromise ang ato ang former president nga si Rodrigo Roa Duterte nga kung naamang gani mga kanang ipang demolish na mga kabalayan. So for whatever reasons para mo giveaway sa project ang ato ang mga katong project nga gipahigayon sa ato ang mga local government units para mapalambol yun ang atong syudad dapat ang first requirement yun para naay kanang mapahigayon jud ang ilang mga proyekto kay dapat na jud kabalhinan daan ang tao before sila magparguba og mga
og mga istruktura para malimpyo ang kasapaan. Pero sa dili ta magpadayon mga kabombo ato sa paluson ang mga paghinumdon sa pikas lawak. Please stand by. Kuwang na pwede mong kwarta? Estudyante, trabahante, o pamilyado ka ba? Nalubong na ba ka sa utang? Paminaw, higala. Dunay angay usbon sa imong panghunahuna sa kwarta. Way kahibaw sa pinansyal. Ang usa sa problema sa mga katawhan. Karong pag-abot sa kwarta, daghang katawhan ang naglisod og sabot kung unsaon pagdaginot og pamuhunan nga mo'y hinungdan nga sila makagasto nga labaw pa sa ilang kinitaan. Ang pagkawalay alamag sa kwarta makahimo usab nga magdala sa dili maayo nga mga desisyon nga makadaot sa abilidad sa pagdaginot. Matod pa sa World Bank, 25% sa hamtong nga mga Pilipino ang maoray na hibalo sa basic financial concepts. Mahitungod ang uban, hilabihan ang paggasto, labaw pas kinitaan matag bulan. Ania ang upat ka mga sugyot kung unsaon pagdaginot. Una, magsugod sa kinagbay lamang sama sa 20 pesos nga imong matigom matag adlaw. Ang labing mahinungdanon nga butang mao ang magsugod ka karon. Ikaduha, paghimo og usa ka tumong sama sa 100 pesos matag adlaw. Sa usa ka semana, makatigom na ka og 700 pesos. Sa usa ka buwan, makatigom na sad kag 3,000 pesos. Sa usa ka tuig, aduna na kay 36,000 pesos. Sa pagbuhat niini, mahibaw-an nimo kung pila ang imong managinot ug unsa kadugay ang imong timeline. Ikatulo, sugdi ang pagpamuhunan. Kung magdaginot ka labing minus tulo hangtod sa 6 ka buwan sa imong binulan nga gasto, mahimo na nimo kining mapatubo. Ikaupat, ug labing importante, palita usab ang imong gusto. Treat yourself. Apan, magdaginot una sa dili pa mo gasto. Ang pahimangno bahin sa financial literacy, dalit kaninyo sa Bombo Radyo Cebu. Basta Radio! Bombo! Gakatag ang piking impormasyon sa social media, harong bahinon ang pagtuo og opinyon sa katawhan sa sayop nga pamaagi. Maayong tan-awon ang tinubdan kung tinuod o legit ba kini. I-check ang tagasulat o pagsusi sa kamatuoran pinaagi sa pagtandi sa laing website. Harong mahibaw-an ang kamatuoran sa mga gipakatap sa social media kay ang kamatuoran maoy tinuod nga kagawasan. Nasayod ka ba gaaga tipos o typhoid o fever o sa ka bacterial infection nga mukuyanap pa sa tibok lawas o magkaapektar sa mga vital organs sa mataptan niini? Gumikan sa Salmonella typhi o sa kabakteryum o kagaw nga delikado sa komplikasyon o kamatayon kung dili kini mahatagan og dinaliang atensyong medikal. Maong gikinahanglang limpyo ang atong gipangkaon. Pahimangno gikan sa Bombo Radio Cebu. Yung gyapon ta mga kabombo, atong paminawon si Attorney Jeron Castillo, ang City Legal Officer sa Cebu City Hall, nganong unsay mga factors nganong di sila makapahigayon og dredging operations diha sa DE sa mga kasapaan diri sa Cebu City nya nakababag not necessarily nga nibabag yun ang DNR. More likely nga wala pa jud sila og kanang ang Cebu City Hall murag wala pa gyud ni nagpadala og mga requirements para makuha ang particular nga certificate of non-coverage. So atong paminaw si Jeron Castillo, ang City Legal Officer sa Cebu City. Nganong unsa man mutabang ba? Kay kung mutabang dali-dali una ninyo og issue kay we need massive kay ang instruction sa mayor there should be massive declogging, desilting, dredging of all areas within the city of Cebu. And when I talked to Attorney Christine, the Secretariat sa Gubat sa Baha, we were giving a run around sa EMB nga wa pa kuno ma-comply ning mga requirements. So I called the technical person and I told him personally, unsa man ka mutabang ka o dili ka mutabang. Kay we are given the instruction, dugay na kayo og kamo ra may rason, sunod ana mag-dredge me will I CNC. We will do what is necessary. If you cannot provide the necessary help to the city of Cebu,
then we will do what is necessary without you. Kay kuyog man ta, partners man ka ta ani. Mo na nga makaingon mo nga wa ba na trabaho, actually gitrabaho na, no? On the second end, sige slag ingon asa naman ang transitional housing. Dili masad ganahan si mayor nga kanang dali-dalion nga bati kayo kay bawbitaw ka sa standard sa mayor. Taas kayo ang standard. But to dili manggod nga mag-ordinary lang kag project, dili kinahanglan the standards is global kay Singapore like man. So we already have the technical reports, everything is prepared. We will now do the bidding kay ang katong engineering is kompleto naman. We will now do the bidding for the transitional housing katong design ni mayor nga ri sa SRP. It will initially accommodate mga siguro 1,200 families. Kaya ang sabot sa gubat sa baha as addressed by Secretary Simato, dili gid ta mag-start og remove og structures og wala pa ang mga balay. Mao man na ang nasabutan. So karon nga mabidding na nato, hopefully give us 1 month, matiwas na nato. Ang kana manggong kasi nga balay, dili na katong balay nga dugay kay nimo trabahoon, it will only take 2 months. Kay muram na sila og modular. So about 2 months, hopefully, ug ang among timelines, dili na lang yun ma-disrupt further, we can already have the houses early October. And once we have the houses by October or November, katong na pre-identified na, para aning ipakita rago to dito, Harold, katong na mga balay nga nakakos gyud og kanang problema, katong stagonol, pila to kabuok imong giingon, naana mo gunay na pre-identify, nga kung makuha na gud na nato ang mga balay, no? Di man sad na nato good nga tangtangon way kabalhinan. I think I hope you understand kay basig mingon mga nung dugay, no, it's not like that. Ang sulti man gud ni Secretary Simato, before we even touch the houses, ato sad silang ipahimutang, no? So kanilang tagunol daan nga area bahaunon kay ni because as explained by Harold Alcontin, na ako na mga 130 families nga mo'y nakakos nga ang river na putol ba, wala siya makasumpay ngadto gyud sa iyang baba. Muna nga akong giingnan sa Harold, they should be the priority people, no? Once mahuma na ang transitional housing, hopefully God willing by October or November, the priority for Tagonol is about this 100 pila na Harold, 130 140. Atong napaminawan si Attorney Jeron Castillo, ang City Legal Officer sa Cebu City. Tanawa ra. Bisag kuan kanang bahalag tali ang kamay ng Cebu City Hall para nganong din sila makapadayon og kuan og pagpalapad sa mga kasapaan dito kay dili lang ang DENR nagkaproblema sila sa DENR sa pagpalapad o kuan kanang pagpalapad og mga kasapaan kay wala pa sila kahatag mga requirements para sa certificate of non-coverage. Daghan sa to mga kuan, daghan sa to mga kaigsuunan sa Cebu City, Bombo June, mga kabombo nga nakahatag sad og kuan og katong nagka-contribute sa pagbaha sa Cebu City. Kay naghunahuna gyud in town si Mayor Michael Rama, ato ang mayor diri sa Cebu City nga dapat mas Singapore-like ang Cebu City, atong magtangod yun ding baha. Napagani ni comment sa ato ang Facebook Live gani, ingon si Khalid Kudemus, mao ni ang Singapore-like, sir, ni Mayor Michael Rama. Mas maayo pa mo ingon si Mayor Rama nga Venice-like, kay underwater man ta. Niya ko pag yun na, makainom-inom ko mga kabumbo, no? Mga bumbo June, no? Dito sa Tawi-Tawi. Asa tayo gisulti gayna nga ni comment si Attorney Castillo nga Singapore? Kay asa na makita? Kuan kana nakalimot lang ko asa nga portion sa kuan sa siya mismo ni sulti? Siya mismo. Sayang press con? Siya mismo na bumudyo na medyo na surprise lang ko sa mga pulong na gibuhi ni Attorney Jeron. Na atong alin kato atong i-play ganina. Kadto ato niya tong pangitaon unya pero na ko katimaan bitaw. Pero balik ta mga kabombo nga dito sa Tawi-Tawi, dito sa Mindanao, mas dool pa gani ang Malaysia kaysa sa Pilipinas. Ang lugar dito, kuan kanang gamay kaayo siya nga isla dito sa Tawi-Tawi. Unya kato mga kabalayan dito, kasagaran sa mga nagpuyo dito, Badyaw. So ang original nga Pinoy-anan gyud sa mga Badyaw dito, Tawi-Tawi.
kato mga badyo nga naa diri sa kuan sa Cebu City kato na mga badyo nga inigdunggo na to sa ato mga kaigsuonan gikan sa nakalain-lain lugar, mudunggo diri sa Cebu City pinaagi sa ato mga pipila ka pier na to diri na may mga manglangoy-langoy diha mga bata diha, mga badyo man gito maayo kayo tong mudalag langoy. Ang dito sa Tawi-Tawi dito, dili tubig baha ang naa dito. Tubig dagat ang naaman dito. Pero kay bawo ba mo mga kabombo unsay nakanindot dito? Ang ilahang baha dito kay tinaw kaayo og kuan, tinaw kaayo og tubig. Nya nindot pag kaayo kaliguan. Nya ang mga tao dito wala sila magmine nga naa sila kuan dito kanang baha dito. Muna naka-adapt na ang atong mga kaigsuonan sa taas nga baha dito kay ang di man ordinaryo nga baha ang naa dito sa Tawi-Tawi. Kuan naman na kanang tubig dagat naman dito, ang nakanindot lang, tinaw pa. Niya, wala man kaayo mga industrial building dito sa Tawi-Tawi mo nang ma-maintain gina nila ang kalimpyo dito kay wala di man kaayo kanang gitawag nila gani mga kabubong nga malayo jud sa kabihasnan. Nya mas binislike pagyud ang dito sa Tawi-Tawi kay ang katong mga bangka dito mag-agi-agi man na dito pananglitan ang mga tao dito sa kato sa particular nga lugar dito ang mga coastal area mo ato manggani sila sa katong mga merkado tunga-tunga gyud sa particular nga barangay dito sa Tawi-Tawi moagi pag na sila og katong gud kanang mga kanal-kanal gud dili kanal nga itong ang tubig na ilaga usahay kay naipatay nga halas dito nya nagtipunok ang mga basura dito kay ang kanal dito sa katong sa Tawi-Tawi tinaw kaayo tubig dagat gud na usahay gani nga naa gani mo puyo nga halas gani dito maglangoy-langoy dito mga kabombo baita nindot kay dito nya mo na ang dili gusto nga mahitabos diri sa Cebu City Hall ang nagkadaiya nga kanang mubaha diri sa sa Cebu City nya aton niyang kabuton ang linya niya ni Jerome Castillo, City Legal Officer sa Cebu City kay aton yung pangutan-on nganong what exactly nga hinungdan nganon dili sila kakuha og katong certificate of non-coverage kay mga attorney gud ning ato mga opisyal diha sa Cebu City Hall ang top 4 na mga opisyalis dito sa Cebu City Hall puros man na attorney so dako kayong tsansa nga swito gid sila ani nya dapat ang DENR sa DENR 7 ba ni or kuan niya DENR 7 dapat mo assist pod sila mo hatag pod sila og assistance sa kagamhanan sa Cebu City para mapadayon ni ang katong finally ang dredging operations kay intaw no makabantay hinuon mo mga kabombo no nga nagdakaanam naman og kamabaw ang kanang ato mga kasapaan dili naman gani yuta ang naa sa lawom puro mga gani na mga mga bato-bato nga mas lisod pa makuha kinahanglan pa og dagko mga traktura og mga mga backhoe mga usay gani kay mga dagko kay mga garbage truck para mapalawman pagid na ang ang mga kasapaan diri sa Cebu City unya makahinumdum mga kabombo nga kabantay mo mga kabombo nga walay mga dredging operation diri sa mga dagko nga mga dagko na mga kasapaan diri sa Cebu City kabantay mo ana basi mao ni ang hinungdan una ang DENR sunod ang katong mga nagpuyo sa kilid sa kasapaan kay magkuan man ng mga basura dito nya nabantayan sad sa kagamhanan sa Cebu City Hall nga ang nakadugang sad sa pagbaha sa Cebu City kay bawo ba mo mga kabombo kinsa na sad ning government agency nga nakadugang kuno sa pagbaha sa Cebu City ikaw bombo John una DENR man to ang katong nasangit sila sa DENR kay mga hindi sila makapalapat og kasada og kasapaan ang ikaduha na sad na government agency nga kanang makadugang kuno sa baha ha dili ako nagsultihan ng mga kabombo ang kon nagyud na Cebu City Hall nagyud na ang nakadugang pagyud sa pagbaha sa Cebu City ang mga road project sa DPWH tungod kay dugay kini nga mahuman kay dugay kuno ni mahuman og gustong i-inventaryo sa kagamhanan sa Cebu City ang mga proyekto sa DPWH para kung wala gyapon kauyon kanang napuno na gid si Mayor Michael Rama nga
langayan kaayo na ni DPWH nga dugay kaayo kuan kanang mopay daghan pa ganing projects sa gipaygayon ng DPWH nya kuan pa gyud dugay pa gyud mahuman kung dili gyapon kauyon si Mayor Michael Rama nga sa pace sa paghimo og mga road projects na nakadaiya mga kalsada diri sa Cebu City. Ang kagamhanan na mismo ang mo take over sa mga proyekto na nga gipanghimo sa DPWH kay bawbo mga kabombo ang kuan kanang before makapahigayon og mga road projects ang national government o katong mga regional offices diri sa Cebu City dapat manangid sila una sa local government units before sila makapahigayon og mga og mga road projects. Mosa to nahitabo ato sa sa kanang African swine flu fiasco sa diri sa Cebu province nga kanang Bureau of Animal Industry magpahigayon og mga kanang culling sa mga baboy diri sa Cebu province. Sus it turns out nga wala mananghid ang BAI sa kagamhanan sa Cebu province mo nang kanang ni-oppose jud ang atong halangdon gobernador na si Governor Gwendolyn F. Garcia nga mapugnan kini ning pagpatay sa mga baboy diri sa Cebu province. Ingon pa gyud si Gwen Garcia nga kamo dia taga BAI, hatagan ta mo og Crayola dia. Kamo na lang mag color coding, mag color sa Cebu province. Awa na human dayon nya kon pa gyud nakinihaay na gud ang nikihan na gud ang ang kagamhanan sa Cebu province against sa BAI. Nakadaog pa yun. Ay tani Pay kay ng BAI, loy ng BAI kay sige na lang sige na lang makasabaan ani ni Governor Gwen Garcia. Murag nakaduha nakapuntos si Governor Gwen Garcia kay nya before pagid ato nakahinumdum nato nga sa katong kasagsagan sa COVID-19 diri sa Pilipinas nagkunta na sad ning si Governor Gwen Garcia ug ang DILG niingon ang national office diya sa DILG nga oy Governor Gwen pagkuan mo diha kanang tumano ning amuang mando nimo nga kanang magpahigayon kag mga diha mga closure sa kadala kanang mga unsay tawag nakalimot ko sa termino gani kanang kanang i-close ang mga pantalan, i-close ang mga pier, i-close ang kanang lockdown nakalimot ko kana mo na termino lockdown sa mga kabarangayan diha. Wag yun misugot si Governor Gwen Garcia at kanang dili ta mag-lockdown part kanang giingon nila mga kabubo nga 10% lang ang lockdown. Nakadaog na sad si Governor Gwen Garcia 2-0 na against sa DILG o BAI. Mo sa din nahitabo diri sa Cebu City kay nabayan sa kagamhanan sa Cebu City nga ang nakadugang sa mga pagbaha sa Cebu City ang mga road projects sa DPWH tungod kay dugay kini mahuman og gustong i-inventaryo sa kagamhanan sa Cebu City ang mga proyekto sa DPWH para kung wala gyapon makauyon ang kagamhanan sa kalangay o kadugay sa DPWH ang kagamhanan na mismo ang mo take over sa mga proyekto na gipanghimo sa DPWH. Atong paminawon si Attorney Colin Russell, ang City Administrator sa Cebu City, about sa ingon ana nga topic nga nganong involvement ang DPWH sa baha diri sa Cebu City kay makasabot man gyud taw kabombo nga dili lang baya kanang ang Cebu City Hall ang magpahigayon og mga dredging operations kay mutabang man sad ni ang DPWH sa pagpa-improve sa mga declag ug mga kanang ayuson ang mga ang mga unsay tawag ani mga kanal kilid sa mga kadalanan sa Cebu City. Ang nakapurke lang ana dugay kuno ni mo trabaho ng DPWH mo na kanang dapat magpartner unta ning DPWH, DENR ug ang Cebu City Hall para maayos na gyud ni ang baha sa Cebu City para dili gyud mabinuangan pirmi ni si Mayor Michael Rama atong mayor sa Cebu City nga usama ni Mayor Mike nga kuan magyud ni kanang
baha na sad dili man ni Singapore like Singapore na man ni kung ako pay pasultian na mahimo na ang sunod nga Pacific Ocean ni kuan kanang Cebu City kay in town. Grab kay nakasunod-sunod lang gyud ang baha. Atong paminawon si Attorney Colin Russell, ang City Administrator sa Cebu City. But it is within our territorial jurisdiction. Now we can monitor. Saon na di man sila musulti, asa na? Nagbutang og bakho dito, way tao. Unsa man ang klase nga project? Dili na pwede kay kana man there is a timeline for every project that we will look at these timelines. Delayed na ba ni? Nganong na-delay man ni? Nganong wa man na-implement? So what happened? The city can push for them. Otherwise, we will go after them. Ngano man ni nga kamo may nakakose trouble? Tungod sa inyong project ni baha na nun may kay naklag man tong areas nga dapat inyo tang gitangtang. 'Di ba? So I think we have that sige ato lang i-prepare ang unya ang materials ato lang i-prepare ang mga materials. Pero balik ta mga kabombo no. Nakanayon si Attorney Colin Russell nga nakadugang sa pagbaha sa Cebu City ang DPWH daghang project walay human-human. Daghang project walay human-human DPWH kay makabantay kay hinunto mga kabombo ba naman toy naman toy road project dito dool sa Pier 3 dito sa Cebu Port Authority namay dito gikabkab na sad nga kanang gikabkab nga unsa na kanang kalsada dito giilisan na sa bagong kanang kalsada dito ba okay pa before pa niabot ang dito ang DPWH dito para mag-maintain og mga kalsada dito okay pa man ang kalsada dito unsa pa pagkahitabuan nga mga pipila ka month human nako nga nakabisita dito uy naa naman ni DPWH dito nindot pa gani kalsada dito giguba na sad balik. Sige, atong paminawon balik si Attorney Colin Russell, ang City Administrator sa Cebu City, mahitungod sa ingon ani nga isyu nga ang DPWH nagdugang-dugang lang og baha diri sa Cebu City. Nindot man to siya nga question nga klaro ka kanang take over unsay meaning ana no? Ang punto magod ni ini sakto nga naa sa jurisdiction sa siyudad sa Sugbo ang mga proyekto. Unya klaro nga gi-expect sa usa ka regional office nga diin effective and efficient gyud nga services to the people. Unya tan-aw nato kini si Mayor Mike kinahanglan magyud ni siya nga maka-gain ka sa respect niya, no? Respect gani labi na kanang mayunta nga 3 days in 1 day kinahanglan ang best nimo moy but pasabot ana imong ihatag ang tanan nimong oras pero murag wa man gyud mahatag maubitaw nang duna natay problema duna nay issues as to flooding kay sa kadugay nga gihatag ang respect kinahanglan na gyud nga i-take over kay something went wrong really wrong no so mao na siya pasabot nga kung mo take over ka the way how the project is being implemented if it's a nationally funded project. For example, pila man na kaadlaw mo take? Second, unsay expected ni ana? Kinahanglan mahibaw ang katawhan. Dili lang si Mayor Mike Rama, kundi ang ganahan niya ang katawhan makakita ni ana. Pero pagkakaron, sila ra may nahibaw. Wa sa dila tarunga og storya diha sa ilang kontraktor nga kinahanglan mahuman na siya kay nakabangil kasadan. Ikaduha, magbaha na ron. So what is really needed is a total control as to how the project will be done here in the city. Not that man naman to, respeto ta, butang na to, because they have a system of their own. Something went wrong and very wrong. No? So mao na siyang it needs a total control over the said implementation sa mga proyekto. So klaro na siya nga punto and that is taking over the lead, no?
ato na paminawan si Attorney Colin Russell, ang City Administrator diri sa Cebu City Hall. Nakabantay na gyud si Attorney Colin Russell nga nakadala og baha diri sa Cebu City ang katong mga road projects diri sa mga kadalanan diri sa Cebu City. Unya kon pagid na kanang katong gustong susihon ni Attorney Colin Russell nga nganong na involved na gyud ang DPWH sa baha diri sa Cebu City nga kay bawon man gyud mga kabombo bumudyon nga mutabang man gyud ang DPWH sa pagpahigayon og mga cleaning operations sa para dili na wala na kayo yung mga basura ang mga nagkadaiya na mga kanal mga kanal kilid sa mga kalsada diri sa Cebu City. Unya daghan kayo mga gipahigayo na mga na mga say tawag ani mga road projects. Unya pero dili pag na kung ako'y pangutanan ninyo mga kabombo kanang dili ko mutuo nga dili kayo involved ang DPWH ani kay kahibaw na sila nga kanang kahibaw na sila unsay buhaton once nga naay mga road projects diha. Although daghan langayan, okay, given the amount of time nga mahuman gyud na mga project diri sa Cebu City. Unya pakapinan pa gyud ang DPWH maninguha man gyud na sila og trabaho kay labi na kanang naapod sila they're under pressure pod para mahuman sad ang katong ilahang mga road projects nila kay kung nindot ang atong mga kadalanan ang side effect ana nindot sad ang katong mga ang mga drainage sa mga syudad dili lang ni sa mga kabombo dili lang ni sa Cebu City apil pod sa mga dagko o mga dato nga lugar diri sa Cebu province kay kung unsay makatunan nato diri sa Cebu City most of ang makatunan sa mga local government units sa pagpahigayon og mga gubat sa baha diri sa Cebu province kay dapat magtambayayong jud ang local government units og mga government agencies para mapildi na gyud ang baha sa nakadaiyang lugar diri kay moabot ang panahon bitaw mga kabombo no kay sa tuig 2100 gibanabana nga musaka na ang temperatura sa tibok kalibutan by 1 degrees to 1.5 degrees Celsius ang average temperature sa kalibutan ang planet Earth. Kaya ang average temperature sa Earth sa pagkakaron 16 degrees Celsius pa na. Although bugnaw siya paminahon, mas bugnaw pa ganin ng temperatura sa Earth kaysa katong kanang temperatura sa katong naay kanang refrigerator ang asa gipamutang to mga baboy, manok, hotdog o mga tempura ninyo. Kay dito kay 17 degrees man gihapon to. Bugnaw na ganin na kaayo pero mas bugnaw pa ang average temperature sa kalibutan. Pero ang pagsaka sa 1 degrees to 1.5 degrees Celsius nga temperature rise, daghan na gyud ang maigo anak, daghan na maigo na mga mga bilyon tao na gyud ang maigo ana. Diri sa Cebu City, kung moabot ang tuig 2100 ang Cebu City gibanabana nga dakong parte sa mga coastal area sa Cebu City makaon na gyud sa tubig dagat ang Cebu City. Mao nang dapat nanay kanang gitawag na long-term plans ang kagamhanan sa Cebu City para ma-mitigate o maka-adapt ang atong kagamhanan sa pagsaka sa kanang gitawag na nga sea level rise. Nakakuya pag ani mga kabombo di man gyud nato ni mapugngan gyud kay ang epekto sa climate change mulong ta gyud na hangtod libo na katuig unsa na mahitabo sa Cebu City human anang libo na katuig malamang matinuod gyud ni mamahimo ng parte na sa Pacific Ocean ang Cebu City imbis na makita pa nato ang kulon malamang lubog na ni sa tubig dili tubig baha tubig dagat na hinuon Bunang ato nang kanang paningkamot dapat maningkamot na gyud ang Cebu City Hall nga maka-adapt og mga best practices kung pwede po lang unta kanang mobisita balik si Mayor Michael Rama sa Singapore para
unsa ilang mga sekreto nganong di sila magbaha dito, do it. So mo nay maka kanang mga makatunan sa ato mga local government units para mapugan gyud ang baha diri sa Cebu City. Oras Philippine Standard Time, untop na alas 4 sa hapon, atong paluson ang mga pipila ka pahinumdom sa Pikas Lawak. Please stand by. Ang well-balanced vegetarian diet o vegan diet mao ang pagkaon og mga plant foods nga maoy makahatag og daghan nga health benefits layo sa resgo sa mga sakit susama sa chronic diseases, obesity, coronary heart disease, hypertension, high blood pressure, diabetes ug laing klase sa cancer. Ang vegetarian diet makahatag og nagadaiyang bitamina ug himsog nga panglawas ug taas nga kinabuhi. Nakadunit ka na ba og dugo? Kapilaman. Sayod ka ba nga do na kini nga maayong benepisyo sa tong kaluwasan? Base sa maong pagtuon, ang pagdonar og dugo naghatag kini og maayong panglawas, gawas nga maayo kini sa kalawasan, maghatag pagyud kini og lugway ug kaluwasan sa uban nga nagkinahanglang abono sa dugo. Tulo ngadto na sa 5 ka kinabuhi ang imong maluwas sa usa lang ka bag nga dugo. Ang regular nga pagdonar og dugo makatabang kini sa atong lawas. Sa matag dugo nga mawala, nagproduce ang atong lawas og bag-ong dugo og himsog nga dugo nga maghatod og sustansya sa kalawasan. Tungod sa paspas nga teknolohiya, gusto na usab nato nga paspas ug walay karangay ang atong trabaho. Hinungdan nga wala na nato mabantay nga nimubuo na usab ang atong mga pasensya. Dali natang sa puton kung malangin lang ta og kadayot. Masuko o usahay makakita pag-away. Angay natong timan-an nga ang teknolohiya sama sa tao. Dili perpekto na kinahanglan usab og dugang pagsabot. Gumikan mapalyar usab kini. Sagad ka na tong tanan, gusto gayod nga makabaton og negosyo. Apan, walay puhunan. Kung ado naman, hadlok nga mosulod sa mong unsa may risko nga sangputanan. Ang pagsulod og negosyo, nagkinahanglan og pagtuon. Sama sa unang buhaton, ang pagsuwat og business plan. Dapat, aduna kay tinguha nga plano ug kaputon nga direksyon. Ang pagsulod og negosyo nga daw sama og sugal, kini gumikan pwede kang mapildi, pinaagi sa pagkabangkurata, og posible usab nga mulambo ka kung kini swertihon, inubanan sa pag-ampo og kugi. Sanglit ang kaalam og ang abilidad, ang usa sa mga puhunan kung negosyo ang hisgutan. Nakadaiyang mga problema diri sa atong haring lungsod, unya padayon gihapon ta. Unya sa laing bahin, napahigayon na ang unang parte sa public hearing para sa wage increase ni aging Lunes, Hulyo 10, 2023. Medyo na sorpresa lang ko ani mga kabombo nga naday napahigayon nga public hearing sa Bungo City para sa wage increase para sa mga private workers ug mga kasambahay. Pero atong tan-awon pila may kanang gipangayon nila nga wage increase ning mga tawhana day, no? Nagpahigayon na ang unang parte sa serye sa mga public hearing sa wage increase para sa kasambahay o private workers sa Bogo City ni aging Lunes, Hulyo 10, 2023 sa alas 9 sa buntag nga gipanguluhan mismo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7. Pero dili lang kini ang katapusan nga public hearing para sa wage increase sa mga private workers o kasambahay sa Central Visayas, kay napay ipahigayon na mga laing upat pag public hearing sa mga umaabot na mga bulan. Murag malipay gyud ning mga ato mga mamumuo ani mga kabombo jud kay naay kanang ginagipla kay nagluto na og wage increase ang RTPW sana medyo taas man ang kuan ani oy. RTWPB Region 7 para nadyo wage increase sa Central Visayas kay ang pinaka last
nga wage increase nga gi-approve sa RTWPB 7 kay nahitabo pa na niagi pa niagi pang June 14, 2022, 31 pesos pagyud ang kuan kanang usbaw sa daily minimum wage diri sa sa Central Visayas. Dayon ang bag-o nga sukad ato, ang bag-o na sad nga minimum wage sa Central Visayas 435 pesos na. Sa una, before pa nahitabo ang katong na ay wage increase, 404 pesos pa na sa Central Visayas. So atong tan-aon, pila may say gitawag ani kanang wage increase diri sa Cebu City. Nakalimot ko mga kabombo pila may minimum wage diri sa Cebu City, no? Kay labi na ang Cebu City kay sa economically ang Cebu City nabilong siya sa class A. Kanang mga kanang class kay mahinumduman nato mga kabombo, ang classification sa daily minimum wage diri sa Pilipinas gi-subdivide na into class A, class B o class C. Ang class A nga level sa sweldo kanang maglangkob na sa mga pinakadato ng mga lugar diri sa Cebu province, parehas anang cities of Karkar, Cebu City, Danau, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga, Talisay o mga munisipalidad sa Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla, San Fernando or kanang gitawag nila nga apil din na sa Metro Cebu din katoy nga kaning mga particular nga municipalities aside sa katong atong mga syudad diri sa Cebu province. Kay ang original nga minimum wage ato before na increase ang minimum wage into 435 pesos kuan pag ito 404 pesos pag ito sa class A nga mga cities pa lang na. Sa class B kato mga lugar nga medyo mas ubos pa o kanang gitawag kanang mas ubos o gani og kita ang ilang LGU dito kanang pobre nga lugar diri sa Cebu province mo na gitawag na class B nila. Ang class B nga nag-appeal sa lugar sa Bae City, sa Negros Oriental, Bayawan City, Bogo City, Canlaon City, Dumaguete City, Gihulngan City o Tagbilaran City, Tanhay o Toledo City. Kini mga syudara katong akong na-mention ako nga unang kaning Bae City o Bayawan City nasakop man gyapon na sa Region 7. So ang powers sa RTWPB 7 na gyapon ang kanang sakop gyapon na dito sa RTWPB 7 ang katong mga gitawag na class B nga kaning sa Bae City o Bayawan City sakop gyapon na sa sa Region 7 kay Negros Oriental man na sila. Kay ang Region 7 naglangkob na sa upat ka islands, upat ka section diri sa Central Visayas, ang Siquijor, ang Cebu, Siquijor, Negros Oriental o Bohol. So ang sa class B ang bag-o nga minimum wage dito since June 14, 2022, 397 pesos na. Kay ang ilang original nga minimum wage kay 366 man. So 397 na. Sa class C, ang katong mga pinaka-pobre na gyud nga mga lugar diri sa Cebu province nga wala ma-mention sa class A o class B nga lugar. Parehas ana Santander, Sambuan, Kinatilan, kadto. Ang minimum wage na sa dito 387 na pesos. Pero kay baw mo mga kabombo nga murag mas layo man ang mararating aning 387 pesos nga minimum wage sa klase nga munisipalidad kaysa 435 pesos nga minimum wage nga naa sa class A na mga lugar kay ang mga presyo dito sa mga class C nga municipalities para sa Santander, Ginatilan, Sambuan, Oslob, Bolhoon, ubos man kaayo ang kuan dito, ang ilang mga presyo dito. Ang ilang saging gani dito mga kabombo dito sa Santander kay bawo mo pila ang kuan nila, ang ilahang baligya ilang saging dito kanang lakatan yun kinilo 20. Nagani kanang medyo lata-lata, G's. Ang diri sa Cebu City
mupalit ka og kanang usa ka kilong kanang saging dito lakatan, ang ilang kilo dito, ang baligya dito sa katong sa Tiangge dito sa Barangay Punta Princesa sa Cebu City. 40 mahal kaayo. Ato na lang tag Santander ani mga kabombo bumbujon, no? So nindot kaayo unya kuan pagyud ang kuan dili lang kana ang katapusan nga public hearing para sa wage increase para sa mga private workers o kasambahay sa Central Visayas. Kinapay ipahigayon ng mga upat pa nga public hearing sa umaabot ng mga bulan. Ang kung kamo mga kabombo, kung ganahan mo nga mo bisita o mo attend sa wage increase public hearing na gipanguluhan din mismo sa RTWPB 7, ang mga sumusunod na mga public hearing kay ipahigayon karong July 26, 2023 sa Executive Hall, DepEd Ecotech Center sa Barangay Lahog, Cebu City, karong alas 9 sa buntag. So kung kamo mga kabombo, kung namoy panahon o namoy free time diya mga kabombo, kung kamo mismo mga empleyado or mga kanang mga tag-iya o mga kumpanya, kay open to all ang kining nga public hearing, ipahigayon na sa Executive Hall, DepEd Ecotech Center sa Barangay Lahog sa alas 9 sa buntag karong Hulyo 26, 2023. Ang sunod na sad nga public hearing mahitabo na sad na sa Agosto 1, 2023 sa Naga City of Naga, Cebu sa kaparehas nga oras alas 9 sa buntag. Agosto G sa hotel sa usa ka sikat nga hotel sa Tagbilaran City, Bohol, o karong umaabot nga Agosto 11, 2023 sa usa nga dako nga inn dito sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Ato unyang kabuoton ang later na lang kay basta nindot kay ito nga news source si Jaime Paglinawan, ang chairman sa Bayan Central Visayas, kay daghan kay siya na hibawaan unya nya makahinumduman nga niaging bulan sa Hunyo 2023 ni anunsyo na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7 nga magpahigayon sila og mga public hearing alang sa usbaw ng mga suhulan sa Central Visayas unya giimbitar ang tanan sa pag-appeal sa public hearing. Mura kita mga kita mga trabahador diri, kay ako empleyado mga ko diri. Murag malipay kita ani kay ang gipangayo nga usbaw nga minimum wage sa atong mga kaigsuonan, ang wage board kasamtangang nagtuki sa duha ka joint petitions para sa usbaw sa suhulan. Ang usa ka petition nga kay nangayo sila og 100 pesos nga usbaw sa inadlaw nga minimum wage. So kung madayon ni mga kabombo, ang daily minimum wage diri sa Cebu City, imbis 435 pesos per day ang ilang minimum wage, mamahimo ng 535 pesos per day ang kanang daily minimum wage mga kabombo. Samtang ang usa nangayo sad og 292.50 pesos nga usbaw sa daily minimum wage sa pribadong trabahante og dugang na 1,000 pesos nga sweldo kada bulan nga usbaw sa suhulan para sa mga katabang sa panimalay. So kung madayon nga makauyon ang RTWPB sa sa minimum wage increase sa ikaduha nga petition, ang imuhang 435 pesos nga inadlaw nga suhulan maad na og 292.50 pesos na. So somewhere na sa mga 700 pesos na ang imuhang sweldo na, dili na 435, 292 pesos na or kuan kanang dili na 435 pesos na ang daily minimum wage nimo. Ini matuman na ning minimum wage nga 292.50 pesos nga usbaw sa suhulan sa daily minimum wage. Mamahimo na kuan kanang pakap nga kuan mga sit-in pila na mga 435 pesos plus 292.50 pesos. So kuan mamahimo nang kuan mga 700 kapin na mga kabubo. Awa na pwede na ta mga to sa kuan ani mga dagkong mall diri sa Cebu City. Unya masayahay pagyud kay makahinumdum ko mga kabombo ang
na ko'y kaila nga usa ka kuan kanang kasambahay ang iyang sweldo sa iyang ang sweldo nga gihatag sa iyang agalon 5,000 pesos. Kung matinuod nga madungagan na og 1,000 pesos kada bulan ang usbaw sa suhulan para sa katabang sa panimalay, kuan na mahimo nang 6,000 pesos na iyang sweldo. Kung pag na limpyo pag yun na. O niya ang mga petition gisangat sa 20 ka mga labor groups. Og nagkanayon ang labor group sa nga alyansa sa mamumuong kontraktual sa Sugbo o Alsa Kontraktual sa Cebu nga nangayon sila og dinali ang pag-usbaw sa sweldo tungod sa grabing krisis sa ekonomiya isip balido nga katarungan. Although di man halata nga naay krisis sa ekonomiya pero makahinumduman nato mga kabombo ang katong mga inflation rate diri ang average nga inflation rate diri sa nakalabay nga bulan na-register sa Philippine Statistics Authority nga ang average nga inflation rate diri sa Pilipinas mga 8 kapin ang kuan 8 kapin ang kuan 8 kapin ang percent ang ang inflation rate. Although dili halata nga nisaka gyud ang presyo pero hinumduman ng mga kabombo dili ra kanang ang pag-calculate sa inflation rate ko na ba na kanang mga basic needs ra ang gi-take into account para ma-calculate ang inflation rate kay ang mga statistician sa PSA wala nila gi-calculate kung pila ang inflation rate kung i-factor nimo ang imuhang kanang saka sa tuition, ang pagsaka sa tuition, saka sa mga kanang goods nga normally dili mapalit sa ato mga kanang mga extra nga kwarta para sa nang cellphone, TV, radyo. Usay gani kay magpa-assemble gani computer bisag ubos kaayo ang specs sa imong computer mahal ang pa-assemble. Bisag lang kanang imong mga processors yang CPU nga kanang dili pwede pang dula pero lang pang opisina lang ng computer ang pa-assemble 20,000. So na pa na kanang niagi mga 2015 pa to kay nung do pa ko ata mga kabombo nga pagpa-assemble nako sa kanang kung magpa-assemble o mga computer sa sa mga tindahan dito sa katunda ko nga mall diha sa Cebu City. Ang ilahang computer dito god inipa-assemble nimo mga kabombo pwede na pang dula o kanang Valorant god ay o pod pwede na pang kanang mga bugat na mga dula pero ang pagpa-assemble nila kay mo pila 20,000 pero sulit na kay pandula naman pero karon mga kabombo kanang mga computer nga dili pang dula kanang hinay kang mga computer ubos pa gyud og RAM unya ubos pa gyud ang ang processing power sa sa inyong computer hindi ka nang pang opisina lang boring kayo ng mga computer ang pagpa-assemble 20,000 maitaan ni mga kabombo murag kanang buringan na taan ni mga kanang gamit sa computer kay mahal kaayo ang pagpa-assemble unya kanang less pa gyud ang power sa inyo at sa mga computer so atong unya tikyon ni tiwason mga kabombo kay atong palutson ang pipila ka pahinumdum sa Pikas Lawak oras sa Philippine Standard Time alas 4:18 na sa hapon. Please stand by. Karon nga nagpunay saka ang presyo sa mga produktong petrolyo, gikinahanglan nga kanunay ibutang sa hunahuna kung unsaon aron makatipid og dili mo dako pag-ayo ang gasto. Timani nga dako ka og ma-save kung hinayon nimo pagpaubos ang acceleration pedal. Nagpamatuod na usab nga ang pag-speed up og speed down tali sa 75 ug 85 km kada oras matag 18 segundos makadugang sa imong paggamit sa gasolina og 20%. Kung mag-drive sa low speeds, ablihi ang mga bintana sa imong auto ug patya ang air conditioning. I-off ang cruise control sa likuon nga mga dalan ug kung musaka o mukanaog. Luga ang warm engine kung kinahanglan ka maghulat sa red light o kapin sa 30 segundos. Uban sa tuwag tulumanon ag Bombo Barangayan sa gihapon inyong ubos na nagad sa kahanginan inyong anchorman Bombo June na Salde. Og ako sad si Bombo Fis Duron. Unya padayon ta mga ka Bombo inyong nabati usab no. Ang kini ang
kini ang gidiscuss nga issue usab no ni kini ang Bombo Fritz Duron nga malabot na sa kanina ang mga issue nga malabot usab ang haring lungsod mga kabombo. Unya kamo dira no kung doon na mo'y mga problema sa inyong barangay, pwede ra gyud na nga inyo ipadangat niya sa tuang kasibianan aron pod niya to mapaadtuan og mga reporter mga kabombo no kay kana gumikan kay mamaya itong programa tuyo ni pagmugna kini ato ang tulumanon no aron sa paghatag og agianan sa ato ang mga kaigsunan nga mopadangat usaba sa ilaha karo gabaga problema sa ilang barangay mga kabombo. Sige. Unya sa debata mo laos no ako lang ipahibaw gahapon mga kabombo no ang kuan ini aga mandirigma nga Eagles Club sa bag-o ning kuan bag-o ning o sa tawag ani bag-o ning club sa Agila mga kabombo ang nagpaygan usab og chartering kagahapong adlaw no so kini mao nga fraternity motabang gyud sa atong komunidad motabang gyud sa mga nagraiyag barangay mga kabombo ug sa mga problema no udunay mga nabiktima sunog nabiktima sa kalamidad no kini ni ang ato ang grupo nga Philippine Eagle mo kuan gyud ni mo tabang gyud ni mga kabombo sa pag hatag o ginabang ato karon sa mga tawo nga nanginahanglan mga kabombo nya kagabi no dunay gipagan usab nga kuan chartering so dunay chartering og induction ceremony kagabi so congrats sa mga bag-ong nahimong kuya sa Cebu Mandirigma United Eagles Club no nga gipanguluhan usab ni Kuya Ruel Torno og dito usab no uban nga mga kuan mga kuya nato gikan sa uban nga mga region dito usab si Kuya Pres si Kuya Tiger Jomen no si Kuya Major Albutra og dito usab no si Kuya Gov Chris Tangayan full support kayo sa ato ang mga bag-ong nahimong kuya sa Cebu Mandirigma United Eagles Club mga kabombo. Kanya di na basta-basta nga mosud ka sa Agila. Taas ka ang proseso mga kabombo. Nanay gitawag og 5 kaay. Unsa man ang 5 kaay? Una, interview. Interviewon ka kinsa ka, taga-asa ka, wala ba kay criminal record, unsay matabang nimo o mosud ka sa Agila, unsay imong makontribute nga kinira bang mosud ka ning Agila, dako kini og responsibilidad, dako ka og responsibility niini sa komunidad kay kini dinhi ingon nga makabenepisyo ka ani kay pagsudi mo sa Agila ang imong intention na brotherhood o nya service to community, mo serbisyo sa komunidad, dili ingon nga mosud ka ani kay pagpalapad sa imong connection, dili na mao. O nya una interview, laila imong kaugalingon, interviewon ka sa imong background, wala ba kay criminal record. Ikaduha, introduction. Ikaduha nga ay introduction. Bot pasabot, i-introduce ka ngadto sa tanan nga mga membro sa club nga imong gisudlan. Ikatulo, initiation. So diri na doon tayo gitawag og initiation. I-memorize nimo ang Eagleism, Universal Prayer, ang Eagles Pledge, ang Eagles Hymn. Imo nang memorization. Unya doon na po tayo mga masimasya ni. Dapat musod ka ni physically fit ka. Dili ka dapat masakiton. Musod ka aning Agila. Ikapat, incubation. Dapat mutambong ka sa tulo ka mga general membership meeting, tulo ka community service ang pagabuhaton para makapasar mo sa ikapat nga ay incubation mga kabombo. Ikalima, induction. So dili na. O makapasar mo sa ika-upat, makapas mo sa ika-upat nga ay ikalima, induction. So din na mo manumpa na mo take out na mo solemn nga pagpanumpa nga iyon dawaton ang dako nga responsibilidad na sa atong komunidad no kini ato ang pagsud og Agila di ni kiat-kiat, seryoso ni mga kabombo. Seryoso ni nga responsibilidad nga gisangon diri kanato nga mga membro sa mga kuya nga diin
ato ani mo serbisyo sa atong isig kataw sa mga nanginahanglan, hilabi na sa mga kabus nato nga mga kaigsuonan nga nanginahanglan sa tuang tabang. So kini ato pagsud sa agila di ni kiat-kiat kuan gini seryoso ni, ha? Nga dakong kaakuhan matag usa kanato dunay kaakuhan nga motabang sa mga nanginahanglan. So balikon nako, no, congrats sa mga bag-ong nahimong kuya nga mga sakop sa Cebu Mandirigma United Eagles Club nga gipanguluhan ni Kuya Ruel C. Torno. Oras sa Philippine Standard Time by 5 minutos sa kalabay sa alas 4 sa hapon sa pikas pod nga bahin. Ako nang i-appeal mga kabombo kay didto manggod sa Naga dunay upat na ligo og dagat. Hudas. Mubo ra kayo ang dagat, nalumos pa gyud. Dapat ang kapitan sa barangay, ang mga konsehalis, mubutang diha og marking nga ayaw mog ani aning dapitan dagata kay lawom nagkalit. Mabaw siya nga dagat unya doon na kunoy kantilan ang tawag, mulawom lang kuno siya kalit. Oh. Biadto pa minambi si Chudi Miles, taga Inuburan, barangay Inuburan, dakbayan sa Naga, yang igsuon pod sa una namatay pod diri. Kaya doon na kuno yung mga dili ingon nato. Ambot mo to ba mo ana ikaw bumbo Fritz mo to kana dili ingon nato mo to kana. Kay nung noon ko bumbo Jun ko kanang naay duha ka bata nga nalunod dito sa San Fernando kay nahinabi sa atong kaubanan dito usa ka mananagat dito si Antonio Ferrer sa 62 anyos nga nagtuo siya nga naay mga dili ingon ato nga mubira sa tiil sa mga biktima mao na mga lunod na sila didto. Pero kung ako mismo pangutanaw nimo bumbudyo muro di kayo kumutuo ana no kay ang most of the time ang nganong malunod ang mga tao dito nganong malunod ang mga tao dito sa kadagatan kay maigo magpulikat. O sa pangan? Pulikat. Kana bulikat? Kuan pulikat. Pulikat. O sa nang pulikat? Kuan na siya kanang gitawag nga ma-overstretch gani ang unod sa imong mga tiil nga mo kanang mulak na ang tiil mulak na ang tudlo sa imong tiil nga di nakakalihok unya iniglihok nimo kay sakit kaayo. Mo nang kuan kanang mo na ang kuan kanang hinungdan nganong mga lunod na sila kay mahutdan sila hangin nya naigo pa jud og pulikat nya na pa jud uban gani nga parehas atong nahitabo dito sa kuan sa Inuburan Naga nga ang katong namatay dito gibuyagan siya sa mga tao dito nga uy dong ayaw pa lang diha kay kuan ba na kanang kartilyado ra man diha dapita. Sa parang kantilyado kanang ganing kanang mabaw nya mukalit og kuan kanang mukalit og kalaw katong sea floor dito sa ubos. Mao ni sakto nga termino ang gipangita karon ba ko nakasugat ana sea floor ang iyang portion sa ubos gabahin sa dagat ang kanang iyang yuta nga imong matamakan na mabaw niya napoy lawom ana din na sa bumbo Fritz. Mo gyud bumbo jud no. Motay na hitabo jud kay tulo ang nalunod dito sa kuan sa Inuburan Naga City, duha ka babay, duha ka lalaki. Ang katong duha ka babay, usa ka lalaki na kuan kanang nasalba ra. Ang katong usa nga kuan kanang namatay na, ang patang lawas nakita na dol-dol na sa fishport dito sa kuan sa Inuburan Naga. Na dito, nya katong mga pa yung bata mo tong katong gibuyagan sa mga tao dito nga dili siya kanang muadto sa alam kay delikado dito awan man mamina amot na ka kanang sakit sultian nga kanang bataa gigabaan ba di ko na musulti ana pero kuan jud kanang murag wala lang jud maminaw ba dili sa kumutuo nga gigabaan na siya dili sa kumutuo ana kanang kuan lang jud kanang murag minalas na gyud na siya minalas na gyud siya kanang kabumbo kay usahay bitaw kanang kainom to hinon ko kanang kami mismo mga ligo og dagat bitaw kinumdum po ko sa una ba kanang naay portion dito sa Santander Cebu nga kuan kanang mabaw kaayo kanang inig abot gani sa hunas napagi kanang mangita mi og kanang medyo lawom-lawom nga lugar para mas enjoyable mo ang pagkuan dito pagligo nya makabantay man ko ana mga kanang gitawag na kantilyado na mga lugar kanang mukalit og ubos ang katong sea floor una kanang mabaw pa ini mo buktikang pipila ka metros awana mo ubos na mo na mong gilikayan dito ya nakakuya pa gyud ang kabombo na pa gyud napuyo na mga kuan mga tuyong pa gyud sa ilawom kung masipyat ka og kuan kanang tunob diha
masakitan ka unya katong tuyo pa gyud katong dili pa gyud katong naay mga salwaki nga kuan kanang makaon kato ba yung mga tuyo nga mga baga o mga spikes inig matunog ka dito asa sakita inig sakit kayo na imong lapalapa nimo diha di ka katarong og langoy awa na malunod na kay noon bumbudyo no kuyawan ako ana mo na kanang kami mismo mga ligo og dagat kay mas mingaw man maligo og dagat kaysa maligo og swimming pool kay makakita man ka og katong kanang sa sunset nindot kay isda sa laom nindot kayo mag-anchuhos og kuan kanang mag-anchuhos og gagol sa kuan o kuan kanang maligo og dagat nya tin-aw kayo ang tubig pero nakapurke lang ana kay kanang magtawag nila mga kantilyado mga lugar kay mukalit og ubos ang imuhang ang sea floor didto mo nang kamo mga kabombo kung namoy plano mga ligo diya sa nagkadaiyang kadagatan dito sa dili lang ni sa kuanhan na Naga City kato kuan pagod kanang mga nindot kay mga resort sa mga nindot kay mga resort diri sa Cebu province labi na kay bawal na ta mga kabubudyon nga nindot kay mga dagat diri sa kuan sa Cebu province sige ginang gibisita sa ato mga nagkadaiyang mga turista dili lang sa kuan na mga local tourist na kay gani mga kuan kanang mga langyaw na mga labi na mga Koreano nagikusugo sila mga ligo og dagat kung mga ligo manggani dagat magpaarkila pa gyud og mga kuan mga bangka para makaatog mga lawom na mga lugar dito so murang gingon nila mga kabombo mga kabombo nga mag-amping-amping gyud ta og ligo og dagat kay wa gyud ta kay ba kana sa ato ang katapusang kinabuhi katong mga tawhana nga naligo sa San Fernando naligo sa Inuburan Naga o katong nay na mananagat dito sa kuan sa Bohol mas nasya pagani ko sa Bohol kay makasabot ato mga kay nangalunod to mga kanang mga bata kay lawom nga lugar pero katong sa Bohol nga asa na lunod mabaw kaayo nga lugar kuan daw to katong nahitabo ato daw katong tawhana naa daw toy hubak mo nang kuan kanang giatake og hubak dito tunga sa kuan samtang nanginha siya dito sa Bohol wala ka recover ang iyang ulo natabunan na sa tubig wala ka ginawa kuan to nalunod na niya namatay pa mo nang mag-amping-amping gyud mga di gyud magsaba-saba di magsagit-sagit di magsaba-saba kuan kay ang misconception sa mga nalunod mga kabumbo jun naay kuan kanang naay kisaw-kisaw sa kuan sa katubigan basta naay malunod dili ingon ana kay ang aktual nga nalunod ang porma sa nalunod kanang dili ana kuan kanang murag ana lang ba kanang murag nagpalawom lang ka ba ana lang walay makakita nimo nakahunong ka tunga kanang ilawom sa tubig inana ra ka noda na ka og hangin dik sa lawom wala ka magkisi-kisi didto mo nang kuan kanang mo nay gitawag nato bumujun mga kabobo nga silent killer ang pagkalunod kanang pulikat mao ba na siya kanang barikos ay kanang kuan kana na ang cramp ay cramp mo na English term cramp sakto kraman na cramp kanang kuan kanang na overexert ang imong muscles sa imong mga overexert ang muscles also mga hinungdan nga ma-overexert ang muscles labi na kanang sayop ang imong technique sa paglangoy imbes ang imuhang tiil magkuan kanang inana gani kanang haom kaayo ang imuhang movement sa imong tiil imong tiil kuan kanang gahi kaayo ang imuhang porma sa imong tiil nga daghan kaayo kanang mag-overexert pa ang ato ang mga unod sa tiil mo nang magka-cramps ang ato mga swimmers o divers nga mga lunod may hinuon na sila so dapat dragay mga proper procedure sa kapakapas sa mong tiil day mo good mo na mga kabombo kung ganahan mo makakataog kuan og langoy pag practice gud mo og langoy practice gud mo pero just in case nga mabutang po tunga-tunga sa kuan sa dagat or mas di malasan gyud mo tunga-tunga pag sa Pacific Ocean at least kamao na mo magpalutaw kay ang unang technique para makamao ka og langoy practice kag lutaw kay ang gisulti ba to kagapon sa kuan nakatong interview sa HOD Miles saba kay mga bata gilabay-labay ang botelya nya ilang sa umon
Mao ba kuan kanang murag gatrip-trip ta to mga bataa de kay kuan kanang ato nadunggan murag hubog kanang sana kanang dili hubog-hubog kanang nakainom ang kato mga bataa. So mas magyud nga di magsaba-saba. Mao gyud kay ang kuan dili pwedeng magpares ang taw, dagat o beer. Dili Ano sa to? Tao. dili pwedeng magpares ang taw, dagat o beer kay wala joy kanang nindot nga resulta ana mga kabombo kay diha gyud kay kuan gyud kay basig ining-inom nimo og beer tunga-tunga sa kuan sa ay inom nimo og beer nga moto ka sa dagat inigmata nimo to gitagbuan na ka ni San Pedro nagagunit na og sunoy. Sige. Oras Labas Standard Time, kada 5 minutos kalabay sa alas 4. Wala tayong oras mga kabombo sa nga na lamang sa Kredibukang Puwersa sa Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Philippines. Inyong boss sa sa kahanginan, inyong anchorman Bombo John Salde para sa number 1 og most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Nagkadaghan na ang mga kaso sa paralysis o pagkamatay tungod sa stroke nga nahitabo sulod sa kaliguanan. Kinibase na sa daghang pagtuon o sa mga reports sa tibuok kalibutan. Gumikan niini nisugyot ang eksperto nga kinahanglang sundon ang saktong paagi sa pagkaligo para malikayan kini. Ilabi na nga kasagaran sa katawhan kung maligo unahon pagbasa ang ulo o dili unta dapat gumikan kay sayop kini nga paagi tungod kay mo resulta kini sa kalit nga pagsaka sa dugo nga mao hinungdan sa pagbuto o pagkabara sa kaugatan sa ulo nga mo resulta usab sa stroke o posibleng pagkamatay. Mao mas maayo nga bason og una ang tiil, dayon anam-anam og pasaka sa paa, tiyan, dayon sa bukton. Mas maayo usab nga moinom og usa ka basong tubig sa di pa maligo. Ubutangan og tubig ang baba sa dili pa bason ang ulo. Gisugyot sa mga eksperto nga usa kini ka mahinungdanon nga pamaagi nga angayang sundon ilabi na kadtong dunay high blood pressure, high cholesterol o migraine. Nasayod ka ba nga ang Pilipinas ikaduha sa lista sa mga nasod nga kusog mogamit sa social media? Nahimo